pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Nancy. Hi Ma'am. Sabi niya, hi Miss Angel. Ask ko lang kung ilang months pwedeng mag-loan sa SSS. Paano ang payment? Bawas ba ito sa monthly pension na may percentage ang deduction or buong amount ng monthly pension ang deduction hanggang sa mabayaran ang loan? Anong requirements? Thank you, God bless. Kaya sa video na ito, yan po ang ating pag-uusapan. Paano ba itong pension loan para sa ating mga retiree pensioners? Magkano ito? Paano ang terms of payment at paano maging qualified dito? Mga ma'am and sir, ang video na ito ay para po sa mga retirement pensioner ha. Meron po akong separate video doon sa mga survivor spouse pensioner para po sa pension loan nyo. Kung paano ka maging qualified doon. Kung hindi mo pa napanood yun, comment ka lang, i-reply ko sa iyo ang link ng video. Number 1, ano ba itong pension loan? Ang pension loan po ay cash loan na ibinibigay po sa mga pensioner. Naglalayon po ito upang matulungan kayo sa inyong pangangailangang financial nang hindi nyo na po kailangan pang i-collateral ang inyong ATM. Kumbaga guys, hindi nyo kailangang isang laang ATM dito. At itong pension loan ay meron po itong mababang interest lang. Number 2, paano ka naman maging qualified sa pension loan? So ito po, letter A, must be registered in SSS website with updated contact information enrolled. Dapat po meron po kayong SSS online account. Though guys merong ibang branch na nag-a-accept sila ng walk-in. May ibang branch kasi guys, kahit mag-walk-in ka na doon, sasabihin po sa'yo na mag-file ka po through your SSS online account. May mga branch ni SSS na ina-assist po kayo online paano nyo gagawin yan. Okay? So, paswertihan na lang guys, kung mga wala kayong SSS online account dyan, paswertihan na lang sa branch na pupuntahan nyo kung mag-accept yan sila ng walk-in para sa pension loan application. Letter B, must be 85 years old and below. Letter C, dapat po wala po kayong deduction sa inyong monthly pension. Letter D po, dapat wala po kayong existing advance pension under SSS Calamity Loan Package. Letter E, dapat po nag-start na po kayong mag-receive ng inyong monthly regular pension. Okay, lalo na po yung mga baguhang pensioner pa lang na nag-18 months advance pension, tapos nagpa-plan kayong mag-pension loan guys, makakapag-pension loan lang po kayo once po na nag-umpisa na, nakatanggap na kayo ng iyong regular monthly pension. And the last one, dapat po hindi kayo na-disqualified due to fraud committed against sa SSS. So yun lang po ang mga qualifications guys para sa pension loan. Number 3, magkano naman ang pension loan na pwede nyong mahiram sa SSS? Ang pension loan po, ayan, nakikita nyo ngayon guys sa screen itong loanable amount. Ang inyong monthly pension, imumultiply nyo yan to 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months. Pipili ka po dito guys, option po ito ng borrower, no? Pipili ka dito kung magkano ang ilo-loan mo. 3 months ba, 6 months, 9 months, or 12 months. Halimbawa, ang iyong monthly pension ay 5,000 pesos. Tapos, pipiliin mo ang 3 months. So, 5,000 times 3, 15,000. Yun ang loanable amount mo sa SSS. Okay? Depende yan sa'yo. Hanggang 12 months ang pwede mong piliin. Nagigets nyo? And then, dito sa table, makikita nyo po dito ang inyong payment terms kung kailan nyo siya kung ilang years or months nyo siya babayaran, guys. Kapag ang niloan mo ay 3 months, ang payment terms mo niyan, babayaran mo siya within 6 months. Kapag 6 months ang niloan mo, ang payment terms mo ay payable for 1 year or 12 months. Kapag 9 months or 12 months, ang payable niyo po niyan, ang payment terms niyo ay 2 years or 24 months. And take note po ha, dito po sa pension loan, hindi niyo po isasama ang dependence pension pag meron kayong dependence pension. Halimbawa, ang pension loan mo ngayon is 5,500 dahil yung 500 ay sa dependence pension mo. So, tanggalin mo yung 500. Doon ka sa 5,000 magbe-base sa iyong loanable amount. Nagagets? And then, pagdating naman po sa interest rate, ang pension loan interest rate kay SSS is only 10% per annum per year.
O, nakikita nyo guys kung gaano kaliit lang compared sa mga lending company na pinagsanglaan nyo ng ATM. Okay, so 10% per year lang ang interest rate kay SSS. At meron po itong service fee na 2% lang naman. Kung saan po ang service fee na 2% ay binabawas na po ito sa inyong loan proceeds. Kumbaga yung marireceive nyong loan amount guys, may bawas na yon dahil doon sa service fee na 2%. At kung kailan naman po mag-umpisa ang deduction, ang payment nyo sa inyong pension loan, mag-start po yon 2 months after the loan granted. 2 months after na nag-grant yung loan nyo. For example, nag-file ka po ng January 2026. Tapos na-approve ka din ng January 2026 guys. Nag-grant din yung loan mo ng January 2026. So, ibig sabihin po, ang start po ng iyong first payment sa pension loan mo ay March 2026 kasi 2 months after. And take note po ha, kanina, di ba, diniscuss ko sa inyo ang loan payment. Doon po sa nagtanong sa comment, hindi po ito binabawas ng buo sa iyong monthly pension. Kawawa naman po kayo kapag ibabawas yan ng buo, wala kayong makukuhang pension, di ba? So, kung ilan yung terms ng payment nyo guys, halimbawa, payable siya for 6 months kasi 3 months lang yung niloan mo. So, i-divide lang yon to 6 months. Tapos yun yung magiging monthly amortization mo sa iyong monthly pension. Hanggang sa ma-paid na yan for 6 months. Ma-fully paid ka na for 6 months. So, hindi yan buo na binabawas sa inyong pension loan. Para naman po, monthly, may mawi-withdraw pa din kayo sa inyong ATM kahit kayo ay may pension loan. Okay? And number 4, sa loan renewal, kailan naman kayo makapag-renew ng inyong pension loan sa SSS? Makakapag-renew lang kayo guys ng inyong pension loan once na fully paid na po ang inyong pension loan sa SSS, ang existing nyo na pension loan. At hindi po porket guys, for example, nagbayad kayo ngayon for fully paid, tapos maglo-loan agad kayo, magre-renew agad, hindi po pwede yun ha. Kasi sa system ni SSS guys, hindi naman agad-agad yan mapopost. Okay, so magwe-wait kayo ng mga 2 weeks, 3 weeks, or 1 month bago po kayo makapag-renew ng inyong pension loan with SSS. And the last one, number 5, paano kayo makapag-apply nitong pension loan? I-try nyo mag-walk-in kung papayag ang branch na papuntahan nyo guys, kung nag-accept sila ng walk-in for pension loan application. And the other way naman po, ang better po talaga is SSS online account. Through your SSS online account. Kapag makalagin ka na sa iyong SSS online account, puntahan mo lang yung loans na tab. Makikita mo yan dyan. Tapos i-click mo yung pension loan. Tapos yun na. Basahin mo na lang yan. Tapos fill out mo lang. Tapos okay na yun. Wait ka na lang kung kailan yan i-approve ni SSS at papasok yan matik sa iyong disbursement account. Okay? Malinaw po ba ang ating pension loan para sa ating mga pensioners dyan? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.